up mga amigo? For today's video mga amigo, ating pag-uusapan 5 nakakairita na moments ko sa aking Yamaha Sniper 155. Pero mga amigo, bago ang lahat, baka mayroon palang gusto mag-avail ng ating camelback seat, no? Na nagkakahalaga na lang mga amigo ng 2,000 pesos. Dating 2,400 pesos po yan. At meron nang nag-avail sa atin ng mga amigo natin, no? And yun, salamat sa inyo. Trip nyo at gusto nyong madadagan yung forma ng Yamaha Sniper 155 nyo, i-PM nyo lang ako mga amigos sa Kamoting Naipi Facebook page. Pwede ko pong ibigay sa inyo ng 1,900 pesos, pero kayo na po ang bahala sa shipping fee kung nasa lugar kayong Rizal, Kamanava and bandang south na. Malalapit na sa akin na lugar, which is Marilao, Caloocan North and Santa Maria, Bulacan, no? Meron din, pwede rin sa San Jose del Monte. Pwede ko pong maihatid sa inyo yon na ako mismo ang magdi-deliver mga amigo. Pero kapag medyo malayo na, magbabawas na lang ako ng 100. Ibibigay ko na lang sa inyo ng 1,900. Kaunti lang po yung tubo ko dyan. Basta ayun, bigyan ko lang kayo ng maporma at brand new na camelback seat. So ayun, at ating simulan na ang ating content for today's video. Yung 5 nakakairitang moments dito sa aking Sniper 155 mga amigo. Sisimulan agad natin syempre sa common issue niya na talaga, no? Which is yung sa kanyang front shock na nagutok. So dati mga amigo, no, nung hindi pa ako nagpa-repack, bad trip ako, baga hindi lang dito sa daan, no, sa amin sa Bulacan, kung pati na rin sa performance na naibibigay ng stock na front shock. Iba kasi yung lagutok na naririnig mo talaga eh. Kahit nung brand new pa lang tong motor ko, yung lagutok talaga mga amigo na naririnig ko kapag nadaan ako sa isang malubak na daan, masyadong maingay talaga siya. Minsan parang naiisip ko na magpalit ng ng fork din na front shock. Pero yun nga, medyo malaki nga lang yung gastos. Kaso nung na-discover nga yung repack, no, pwede pala i-repack yung ating front shock. Doon ko na napagtanto na kahit di na pala natin magpalit ng mga aftermarket parts when it comes sa kanyang front shock. Yun lang naging solution ko noong time na yun, no? Nung mga panahong nairita ako sa front shock lagutok na yun, dinaan ko na lang sa pagpa-repack mga amigo. So ngayon, all goods naman ay performance niya. Madalang ko na rin na ma-encounter yon, yung pag nalubak ako tapos may narinig akong konting lagutok. Madalang ko na siya ngayon na ma-experience compare before no, nung stock pa lang talaga yung front shock natin. Grabe, nahirata talaga ako hindi lang dito sa Bulacan, no, na amigo, yun yung una. Siguro yung pangalawa mga amigo, yung sa kanyang kadena. Alam niyo yun, yung feeling na nadaan din tayo sa lubak. So kahit nga sa hams nga lang, maririnig mo yung lagutok sa kadena. Kahit na-adjust ko naman siya ng tama, tapos nalinisan ko naman na siya. So ngayon hindi siya malinis na makikita niyo. Kahit na nalinisan ko na siya mga amigo, tapos in-adjust ko naman siya ng tama, naririnig mo pa rin yung lagutok. Nung brand new pa lang siya, ganun din, naririnig ko na siya papadaan sa sa mga humps, tapos ayun, mga lubak-lubak na daan. Yung lagitik talaga sa kadena, nakakairita din. So ayun, mini-maintain ko lang talaga yung paglinis sa kanya sa kadena niya, pero hindi talaga maiwasan yung maririnig natin yun, nagitik, no, yung lumalagotok yung kadena niya. Tumatalong kasi, nagpi-play yung kadena niya, tapos tumatama rin dito sa bakal sa baba. So magbibigay rin ako ng content regarding that mga amigo, na kung paano ang solusyon. Naisip ko rin kasi na solusyon yung para lalagyan ko siya ng konting foam dyan sa baba para maiwasan or kahit hindi mawala, basta hindi lang sobrang malagatik yung kadena kapag nadadaan tayo sa lubak. Ewan ko lang kung iba na experience din yun. And meron din ako nakikita sa group mga amigo na ganun nga rin yung scenario na naririnig sa kadena din. And kahit bago pa lang yung motor nila, naririnig na nila yun yung parang lumalagotok. Kaya para sa akin hindi siya issue mga amigo, normal na siya para sa mga underbone. Yun yung pangalawa mga amigo, no. Pangatlo mga amigo, leg shield. Yan, ako nasabi sa leg shield dito sa area na to mga amigo. Yung dalawang yan magkabilaan. So yung dalawang yan mga amigo, yan yung leg shield na tinatawag dito sa fairings ni Sniper 155. So kapag na-traffic ako mga amigo, especially ngayon, no, sobrang init mo talaga ma-feel yung nakakairita din ng moment na alam mo yun, mainit na nga, tirik na nga yung araw, tapos nasa traffic ka pa. Tapos dagdagan pa yung singaw na galing dito sa leg shield niya. Tapos mararamdaman mo dito sa binti mo
na nagpapawis na, no? Okay lang sa akin pag gabi. Hindi ko siya naramdaman yung sobrang init. Pagka lang talaga, pag ando lang tayo sa moment na nasa traffic, tapos sobrang init din, no? Pagka tanghaling tapat, nagbiyahe tayo. Nung time na, mid shift ako mga amigo. Lagi ko na-experience yan. 10:30 AM ako maalis sa Bulacan, no? Mga bandang 11, no? Pag nahinto ako sa stoplight, especially din sa bayan ng Novaliches na napaka-traffic, doon talaga ako naiirita, no, na napakainit, parang masusunog yung aking binti. Alam mo, pwede ka na maglaga ng ng itlog dyan eh. Sobrang init ng singaw na galing dito sa makina na napupunta dito nga sa cover ng leg shield natin. So ayun, nakakairita lang siya mga amigo, no? Pero I think normal lang siya sa mga underbone kasi ating posture, riding posture natin nakaganyan, no? Unlike sa scooter, no, yung makina nasa bandang gitna, yun yung maganda rin sa scooter kasi hindi nila mararamdaman yung init na experience ng mga naka-underbone, no? Tulad nitong sa Sniper 155, no? At sa ibang naka-underbone din. And yun, yun yung pangatlo mga amigo, no? So sa pang-apat, yung kanyang side stand, no? Unlike sa mga scooter na kapag naka-side stand ka, hindi aandar yung motor. So dito sa underbone mga amigo, lagi kong na-experience yun. Pero syempre kasama na rin dun yung paghihintang ako na sa akin na lang din yun, no? Makakalimutin kasi ako talaga mga amigo, no? Yun yung mga problema sa atin na makakalimutin din, no? Ultimo side stand na lang, nakakalimutan pa nating i-balik, no? And kapag nakababa naman siya, andar pa rin itong Sniper 155 kahit nakababa yung side stand natin. Isa sa delikado yun mga amigo. Kaya nga sa scooter na-invento yung gano'n na kapag nakababa yung side stand, hindi aandar yung motor. And magandang kasi sanang features yun. Kapag nakababa yung side stand, hindi siya usang aandar, no? Hindi aandar talaga yung engine kapag nakababa yung side stand. Yun, sana, no, sa susunod na upgrade ng mga Sniper 155 and sa ABS na parating, ganun pa rin daw mga amigo, no? Sa side stand niya issue pa rin talaga yon, and sana yun ma-solusyonan and madagdag sa features ni Yamaha Sniper 155 kapag naka-upgrade in the future, no, ng another version ng Sniper 155. So yun yung pang-apat na nakairita mga amigo dahil yun, makalimutin ako. Maiwasan talaga na yung side stand ko, makalimutan ko, possibility pa na ma-aksidente tayo. Siguro yung panglima mga amigo, ang panghuli yung issue nga na yung talsik. Yung talsik sa likod ng motor. So sa talsik kasi mga amigo, nung una pa lang sinabi ko na sa inyo yan na isa sa common issue ng Sniper 155, yung matalsik talaga siya kahit hindi maulan or kahit basa ka lang yung daan, no? Makikita natin, di ba? Yan, kung makikita nyo, sobrang dumi niya na agad. Kakakugas ko lang yan 3 days ago. And kabilaan grabe yung talsik kasi dito sa Sniper 155, binubuga talaga papunta sa likod, ayan, no? Which is kawawa yung backride natin kapag tag-ulan. Kaya yung iba bumibili ng aftermarket, no, na additional fender na dudugtong dito sa isang fender na short fender na ito. Sabi naman ng iba, ganun pa rin daw, hindi pa rin talaga daw maiwasan yung talsik. Nakakairita din ng moments, no, para sa akin, and siguro may makaka-relate sa atin dyan na mga maigo. Kasi nakikita ko lagi dun sa group, no, na nagrereklamo na bakit daw ang talsik doon ng Sniper 155, dapat daw nag-scooter na lang sila. So yun na naman mga amigo. Sa akin, kailangan ko na ng pasensya or mahabang pasensya sa issue na yun, no? Siguro pag tag-ulan, slow down lang talaga. Wala tayong magagawa, no choice tayo, gusto natin mapormang motor eh. Kasi yung naka-design talaga yung Sniper 155, naka-design siya sa racing circuit eh, o sa mga pang circuit talaga. Goods siya sa on and off road, pero mas recommended siya talaga sa cities. And sa mga nakarelate dyan, comment lang kayo sa baba mga amigo, kwentuhan tayo. Maraming salamat nga pala sa mga patuloy na nanonood and sumusuporta sa YouTube channel natin. Salamat sa inyong lahat mga amigo. God bless you all. Ingat kayo lagi sa daan. Gustuhan nyo man ng video ng mga amigo, please like and subscribe mga amigo. And i-click nyo na rin yung notification bell natin para updated kayo sa mga video na i-upload natin. Yun, oh. Hanggang sa muli, this is Kamoting Noy P na laging nagpapaalala sa inyo na huwag nyo kalimutang laging mag-ride safe. Peace out. Tabudi. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock.
I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, cause we're taking off. Pack up here, track is in, pack up here, in track.